Hey guys, welcome to my channel. So, ngayon, i-discuss natin ngayon kung paano tayo magsiselect ng air conditioning unit. Particularly ngayon, discuss natin yung window type, no? Gamit-gamit yung mga brochures ng manufacturer. So, kasi sa brochures, guys, makikita natin, kumbaga, ano ba yung capability ng isang air conditioning unit. Makikita natin dyan, kumbaga, ano ba yung kakayanan niya. So, at tapos, saan ba natin siya, paano ba natin gagamitin yung mga specs na ipapakita niya sa brochure. At pwede natin din kumpara-kumpara. Normally, pwede mo ikumpara dyan yung kung nagsiselect ka ng unit, kung aling unit ang brand ng unit ang gagamitin mo, pwede mong maselect, makita yung comparison dun sa brochures. Normally, wala pa naman akong brochure or wala pa naman akong nakitang brochure na mali doon sa kanyang technical specs. Lalong-lalo na lagi kong tinitingnan yung mga sizes. Tapos syempre pag nag-test ka niyan, kasi bago ilabas ng manufacturer yan, yung mga products, talagang ano yan, tama sa specs. Kasi syempre pwede sila mademanda kung mali. So, yun. Tapos ang mga owners kasi, yung mga consumer, normally may mga ano na to eh. Meron na normally kayong brand na preferred brand. Pero yung ibang wala, or kung meron mang prepared brand din, gusto pa rin nila mag-compare kung ano ba yung ano ng capability ng ibang brand compare dun sa kanilang prepared brand. So, titingnan natin yon kung paano natin pwedeng gawin. So, using yung mga brochures, pwede natin gawin yun. So, ngayon, umpisahan natin dito sa brochure ng Carrier. So, sabi dito sa Carrier, tried, tested, and trusted. Yan. So, hindi naman ako makaka-Carrier, no? Pero, yun lang. Pwede nating, itong brochure kasi malaking tulong pagka nagde-decide tayo kung ano ang gagamitin natin. Ako kasi pag nagde-decide ng i-recommend sa client, tinitingnan ko yung based dun sa site, ano yung aakma na product or ano yung aakma na brand. Hindi agad ako nag-ano ko anong brand. Kumbaga nagsiselect ako based dun sa data. So yun yung papakita ko sa inyo guys. Tapos pwede rin tayo mag-compare ng mga brands. Kumbaga, pwede natin compare ano bang capability nito compared dito. So, pwede natin makita 'yon kung paano 'yon. So ito, so dito pa lang sabi ng Carrier 40% saving sila, low electricity consumption, tapos may rigorous testing. So hindi na natin makikita yung rigorous testing na paano nila ka-rigorous. Pero masasabi ko guys, sa rigorous testing, lahat naman ng aircon dumadaan diyan. Kasi bakit ganun? Kasi pagkagawa sa ano yan, sa planta, kapag iniload na yan, minsan talaga nababagsak-bagsak yan eh. Na minsan hinahagis-hagis pa nga nung iba yung kahon yan. Pag niloload, yung mga loko-lokong mga nag-ano. Kaya alam din ng aircon manufacturer na dadaanan niya yung ganung situation. So, inaano na niya yung kanyang aircon. Kumbaga sa tao, ino-orient na niya na dadaanan niya yun. So, lahat yan. So, hindi naman to parang special, Ibang manufacturer, hindi lang nila na-mention. Pero, yun ang marketing ng Carrier eh. Kaya, kumbaga sa parang ibig ko sabihin eh, katulad nung commercial ng, Del Monte ba yun? Yung tomato, sasabihin nila with lycopene. Ang tomato naman, normal na tomato, may lycopene talaga na lumalabas siya pag naluluto na. So, marketing yun.
Kumbaga, kaya kailangan alam natin yung ano alam natin ano ba yung talagang marketing, ano ba talaga yung kailangan data natin. Kumbaga, rigorous testing. So, sabihin natin, nagre-rigorous testing ang Carrier. Ang kung ganun din naman yung ibang brand, Coppel, Hitachi, tsaka Panasonic. At yung iba pang brand, Midea. Meron sa Midea nga nakakita ako paano nila nire-rigorous test based doon sa video na pinakita nila sa planta. At ganun din sa iba na nakapunta din naman ako sa Malaysia naman, dun sa Daikin. So, pero ang Daikin kasi walang window type kaya hindi natin mapapakita dito. Siguro pagdating sa ibang split type application, mapakita natin kung i-compare natin siya sa iba, no. So going on, sabi nilang Carrier may 24/7 call center, may trained technician, may genuine parts. So yan. So puntahan natin agad yung ano. So, sabi nila dito sa Carrier, itong Optima, yung Carrier Optima. Carrier Optima kasi, yung 0.5, yung kulay blue kasi 0.5 HP. So, dito yon. Sabi niya, ang 4 HP, based dun sa wattage, is 495 watts. So, ikumpara natin sa brand P, no? Sabi ng brand P na pinag-aralan nila is 535 ano lang watts. So, may difference tayo na gamit tayo ng calculator, guys. May difference sa 535 minus 495. So, may difference sa 40 watts. Kung gagamitin mo na 8 hours yan, so, may 320 watts hour ka. Watts hour. So, kung paano makuha mo yung kilowatt hour, divide natin ng 1,000. So, 32 watt hour. Kilowatt hour na to. Kung 30 days sa isang month, so, meron kang 9.6 kilowatt hour sa isang month. So, kung tatimes mo yan ng mga, sabi niya dito, based dun sa ano niya, 10.5 kilowatt hour. So, meron kang 100 pesos and 80 cents na ano, na savings per month. Kung tatimes mo yan sa isang taon, so 209.6. So, yan. So, yan, ito halos malapit na tayo dun sa ano sa kinumpit niya savings per year with other brands. So, compared sa brand P, 1209.6 sa kanya 1260. So, medyo mataas yung kilowatt hour niya na basis. So, more or less ganun. So, kung titingnan nyo sa savings, pwede nyo i-compare yan. Yung brand P, kung ano yung brand P, hindi ko alam kung Panasonic yan. Tingnan nyo sa ano ng Panasonic kung 535 nga siya. So, kung 535, yun na yun. So, yun yung savings. Pero, hindi pa naman doon natatapos yun eh. May EER pa tayong pinag-uusapan. So, sa iba, titingnan natin yun. Tapos, sa pricing, so, yan yung mga kinukonsider natin. Tapos plus, sabi niya dito, plus get additional 40% saving when you use timer. When you use timer and energy saving plug. Ano ba energy saving plug? Energy saving plug kasi guys, ng Carrier, meron yung plug tapos merong socket. Meron siyang socket. Tapos na pagka inano mo yung timer ng aircon, pag namatay ang aircon, aandar na may electric fan kasi nakakabit dun yung sa energy saving plug yung electric fan. So parang ang concept niya, so kung 8 hours kang matutulog, normally yung mo, so pwede kang i-timer mo ng 6 hours, yung 2 hours electric fan ka na lang. Kasi total pagising ka na naman, hindi mo na medyo mahimbing na yung tinulog mo. So, schedule ka nang magising. Kumbaga, within 2 hours. So, yun. Tapos ang kumbaga, ang magpapalamig na lang sa'yo is yung chilling effect ng ng aircon. Actually, electric fan. Actually, malamig-lamig pa naman ang kwarto nun eh.
So paikot-ikot lang yung hangin na hanggang sa ubusin ng katawan mo o ng load ng kwarto. So ganoon ang mangyayari. So puntahan natin naman yung isa niyang model ng kasi ang pini-feature niya dito is yung filter. So sa Carrier kasi itong Optima foam lang naman kasi yan wala siyang na filter. Kaya dito sa Carrier iCool Green timer, may timer siya. Tapos may kiniklaim silang low cost to operate at 3 pesos per hour. So may basis siya based on test. Ito yung sasabi niya. Sabi ko sa inyo puro lab test to tinetest nila sa laboratory, hindi to actual na wala pa akong alam guys na nakapag-test na yung aircon nila in an actual situation. For example, nasa office o kaya nasa kwarto, kasi iba-iba ang iba-ibang sizes ng kwarto, iba-iba ang nagiging load. Maaari yung kung sa kwarto naman, magbasehan mo yung tao, magkaiba na metabolism yun So hindi mo perfect, hindi mo apple to apple ang comparison kung paano. Iba-iba mo kuha mong data for sure. So ito laboratory yan, yung based on test conducted using. So, alalahanin natin lahat yung mga kiniklaims ng manufacturer, laboratory, ibig sabihin controlled environment. Kontrolado nila yon para makapag-test sila. Kasi kung hindi, kumbaga sa parang ibig ko sabihin yan kumbaga sa practice yun, kontrolado mo yun practice lang naman kasi kayo lang gumagalaw, ikaw tsaka yung mga teammates mo kung basketball pinag-uusapan, pero pagka nasa laban na, iba na, hindi na controlled environment yun, meron ng opposition. So ganun din dyan sa aircon maraming factors, mamaya biglang umulan, lumamig yung kaya biglang uminit na, so iba na siya, tapos maraming pumapasok sa kwarto, yun, maraming mga factors na hindi natin makokontrol, so mahirap computin. Pero ito, yun ang pinagbabasehan nila ng 3 hours nila, yung 1 HP, 18 degrees high pan, swing setting, 8 hours night time, tapos 10.29. Ito pala yung ginagamit nila, 10.29 kilowatt per kilo, 10.29 pesos per kilowatt hour. So ganun din, meron din siya energy saving plug, tapos may timer din siya. Pero ang pinaka main feature na sinasabi niya, itong filters. So ito, may zeolite activated carbon filter. So ito nakapagtanggal ng amoy, at yung iba naman nakapagtanggal ng mga viruses. So lalong-lalo na, hindi siguro ngayon magiging, dati kasi hindi mo masyadong mapapansin to, pero siguro ngayon dahil pandemic, medyo magiging concern mo to. Kasi malaking bagay itong mga features na to with regards sa viruses. So di ko lang alam kung kaya niyang pigilan yung coronavirus. May size kasi yung coronavirus kaya, pero alam ko, tiningnan ko yung coronavirus, masasala ng HEPA filter, yung high efficiency particulate air filter. Kaya niya. So mas masinsin yung filter na yon kumpara dun sa diameter ng coronavirus. So yun. So ganun din yung iRemote SD nila, ganyan din. So hindi ng nila, kaya lang meron silang kiniklaim 20% larger air distribution. Sa akin hindi masyadong concern to, kasi hindi mo kailangan katulad nito, hindi mo kailangan palamigin yung ibang area Ang kailangan mo lang palamigin yung malamigan agad is yung tao. Although ito kakalat pa rin to kaya hindi ko alam kung paano to nangyayari sa nila, sa claim nilang 20% large air distribution. Kasi kahit magka-hotspot ka dyan, kunyari dito hotspot yan, wala naman tao dyan so hindi siya masyadong concern. So yan, kung nagsiselect ka ng unit, hindi mo masyadong
hindi mo masyadong bibigyan pansin kasi wala namang bearing sa iyo eh. So yan, ito ngayon yung ano, yung data niya. So pinaka-concern mo diyan lagi, yung kung magkukumpara ka yung AR, titignan mo kung mataas siya pero dapat parehas ng unit. Mamaya pagpunta natin sa ibang sa ibang brand, makikita ko yung yung sinasabi ko na magkaparehas dapat ng unit. Tapos kung sound level, yan, kaya importante rin yan. Kaya lang maingay talaga yung mataas na yan yung 48. Papakita ko din siguro mga later kung ano yung equivalent ng mga sound level. Yung iba meron dyan, mga 19, rustling of leaves, mga ganon. Pag 48 to 40, mga 45 to 48, parang office or yung office na may mga nag-uusap sa office, ganon, may mga ganon siya eh. So, yun. Tapos itong mga yung pinaka-importante sa window type din yung sukat. Kasi minsan may mga kwarto na meron ng butas. So, kailangan more or less masakto mo. Tapos ito, pinaka-concern ko niyan yung depth. Kung gipitan, kung yung likod, yung pagkakabitan mo ng aircon, wala masyadong space agad sa likod, sa labas. So, kailangan malaman mo agad tong depth na to kung kakasya siya. Kasi kapag hindi kakasya, gipit na siya. So, hindi makaka-circulate mabuti hangin. So, magkakaroon ng effect sa cooling capacity. So, yan. Ganun din naman yung iba niyan. Kung may konti lang pagkakaiba sa ibang data, lalo na sa ER. Pero, tsaka dun sa sukat ng konti, may pagkakaiba siguro yan. Hindi ko na masyadong titingnan, pero ang pinaka main feature naman nitong nung iCool timer tsaka nitong basta isa may remote, yung may filter sila. Tapos syempre yung remote, so kung tinatamad kang bumangon para makontrol yung aircon, so mas maganda may remote ka. Disadvantage ng remote, minsan nawawala. So, ganun. Importante may remote sa increase cost mo. So, you decide kung paano. Kung may client ako, tinatanong ko, importante po ba may remote? Kung hindi naman, so I suggest dial na lang kasi malaki din naman yung price difference. Lalo na pala kung palaki yung price difference. So yan, punta naman tayo sa ibang brands, no? So ito, Coppel brand, so inverter na agad. So dito hindi siya detalyado. Yan, hindi siya detalyado na basta sabi niya antibacterial filter. Tapos yun, DC inverter compressor. So wala ka masyadong makita na Pero dito sa sa kanyang data, meron siyang sinabing refrigerant R32. Sa carrier wala tayong nakita kung anong refrigerant niya So hindi natin alam kung medyo may concern ka diyan sa refrigerant, kung environment friendly or kung meron kang tinitingnan. Normally iba naman 14A lang naman tapos R32 to. Pero yung 14A, may R32 din doon. Kaya lang, mas maganda tong R32 para sa akin kasi na siya, solid na agad siya Kahit na may sumingaw, R32 pa rin siya. Unlike yung 14A, may combination yun 50% doon, R32. So, magkaibang property ng freon gas na pagka nag-spill na nagkaroon ng leak, may mauunang gas dun for sure kaya hindi na 100% 14A. So i-discuss natin yun later sa mga iba nating vlog. Ngayon ganyan, ito rin yung yung makikita nyo yung depth niya, yung D dito 670. So mas siya, mas mahaba siya yung magiging protrude niya dun sa kumbaga kung dito
dito sa dito, yan, kung ano, dito mas mahaba yung ano, mas mahaba yung nakalabas dito sa carrier na 670. So kung medyo gipit ka, maaaring hindi mo ma-consider tong ano na to, itong unit na to sa same capacity niya kasi medyo mahaba siya. So, ngayon, kung magagawa mo ng paraan, may mga pamamaraan yan, i-discuss natin pero hindi ngayon, no? Para kung sa gipitang lugar. Kaya yung ibang data dyan, hindi na natin madidiscuss. Yung iba dyan, nagagamit ko para sa mga special situations. Although ito, window type lang to, ganun din ang application ko sa ibang mga unit type. So, yun. So tingnan naman natin iba, no, Hitachi. So ganun din, meron din siyang mga ito din sukat nito. Ang sukat nito yung depth niya 795. Oh, yan. Ito dito, mas mahaba siya. Pero yun sa 1 HP, no. Mas mahaba siya. So, mas ano yun, ito naman 600 yung depth niya. Concern ako dyan guys kasi may tama kasing protrude dapat kasi katulad na discuss natin dun sa yung una kong video regarding dun sa window type. May tamang, kailangan yung pagka-protrude nung masakop niya yung meron kasi ditong hingahan ng hangin dun sa may condenser eh. Tingnan natin kung makikita tayo dito at least. Kaya importante sa akin dun sa pag nagsiselect ako ng at medyo gipitan, importante yung yung pagka-protrude ng aircon dun sa gilid niya. Wala, hindi ko makita. Ayan, siguro sa ibang wala dito. So ibig sabihin ko yung importante yung size, yung depth kasi pag nagipitan dun sa labas mababawasan ng cooling capacity kung medyo may higop na hangin ng aircon mo, mainit din galing din sa kanya yung dun sa condenser side, dun sa out, parang yung naka-expose sa labas, so magkakaroon ng effect yun dun sa pinapalamig mong kwarto. So ganun din sa Panasonic, no. Ito naman antibacterial filter lang sinabi niya, Aleru catcher. So tapos meron siyang sinasabi intake grill, hindi naman natin masyadong hindi masyadong yung ganitong feature para sa akin. Sabi ko nga sa inyo, ang importante sa akin yung capacity EAR tsaka yung size ng aircon kung kakasya dun sa paglalagyan kasi ang laki ng epekto nun guys. Siguro yun ang i-discuss din natin, no, para mapakita ko sa inyo gaano kalaking epekto nun sa cooling pagka medyo hindi maganda ang medyo gipit yung pagka-protrude nung window type aircon dun sa labas. At kung may makikita ako example, ko agad sa inyo, papakita ko through picture siguro or sa vlog doon sa pwede ko ipakita doon sa aking page, no, sa Aircon Contractor na page sa Facebook. So pwede nyo rin sundan yun guys, yung aking page, Facebook page, Aircon Contractor. Check it out para makita nyo yung. Pero actually, yung karamihan pa lang na pinopost ko dun yung itong sa YouTube. Kaya kung nanonood kayo sa YouTube, makikita nyo rin yun dun. So ito, pansinin nyo lang, no, 38% savings, no, 292 savings. Medyo magkaiba sila nung sa carrier 40. Pero iba ang savings niya. Yan. 40% sa 1 HP. Sinasabi niya sa 1 HP, lagyan natin kumpara sa brand P 1575. So divide, dito pala ito. So kumpara sa brand, kunin natin mataas
Sa kumpara sa brand S 3690 no. 3690 divide natin yan ng 12. 3690 divided by 12. So 307. 40% tapos dito sa kanya 38. Ayun, medyo tama 'yun kasi 40%. Baka yun nga yun eh. Hindi. Kasi kung brand P is Panasonic, medyo mababa. Pero kung sa brand S, hindi ko naman alam kung ano yung brand S na yan. Kasi Samsung wala namang wala namang window type ng Samsung kung S ang pag-usapan. So yun. So sa specs, so ganun din. So kung tingnan natin depth 606, so kumpara sa iba, ano lang siya, yung iba 500 sa Coppel 500 lang ata eh. Hindi sa sa Carrier pala. Ayan, 500 lang yung depth niya, yung pagiging protrude nung nilalabas na usli, yung usli, kumbaga yung usli nung ayan 5 sa 1 HP, mga 600 din. So kumpara sa Coppel may pa 670. So yun guys, yun ang mga kino-consider ko pagka ako ng nagsiselect ako ng unit. Pero ito, window type lang to. Medyo madali lang. Pero gusto ko lang pakita sa inyo, although window type siya, meron pa rin akong kino-consider. Tumitingin pa rin ako sa brochure. Yun ang disiplina ko guys sa pagsiselect. Yung brochure. Hindi ako hindi ako nagre-recommend, hindi ako nagsasalita sa customer o sa nang hindi ko nakikita yung brochure. So lagi yung brochure lagi. Makikita nyo yan kung gaano ka-importante itong mga brochures na to sa mga susunod nating mga video. At dito muna, putulin ko muna to guys. At I think medyo mahaba na rin to. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba na, pero yun. Ganyan ang pagsiselect ko personally. Tapos yun, reviewin nyo rin uli yung yung una kong video regarding sa sa window type, paano mag-install ng window type unit. So na-discuss ko din dun yun kung paano, ano yung importante sa akin na tips pag magkakabit tayo ng window type air conditioning unit. So hanggang dito na lang guys. Sana sana nakinabang kayo. So hanggang sa muli. Salamat sa panonood, pagtsatsaga. To God be the glory.